So ayun, good morning mga kasabwat. So papunta tayo ngayon ng ng Real Quezon. Ayan, time check alas 8. Alas 8:13. Maglulup ulit tayo. So Real Infanta lang muna tayo, medyo malapit-lapit kasi kung babalik rest back tayo sa Batangas medyo malayo. Pasyal muna tayo sa sa Infanta. Lang tayo, then kwentuhan tayo sa biyahe. So, magpapagas ako doon sa pagbaba ng sa may Petron. Para hindi pa pagpagas mula nung tayo sa Batangas, guys. Mula nung nag-ride tayo sa Batangas, hindi pa naman naubos. So ngayon pa lang siguro, hanggang ngayon naka-reserve pa to pagas tayo. Tire pressure, okay naman. Okay naman yung sakto naman yung gulong natin. Kasi hindi naman tayo mabigat ngayon. Wala naman tayong dala na kaagaano. Alright, so tools lang yung dala ko. Tools lang yung dinala natin. So ayan, Mega Mall, Mega Mall Sana ganito lagi yung yung EDSA maluwag. Tuwing linggo lang to nangyayari. Or sa mga holiday, mga ganyan. Ang gagawin natin ay dadaan tayo ng so ang daan natin ay Pililya muna tayo. Akit tayo ng Pililya, lulup natin yan, then ikot tayo, then Pami Road tayo. After natin mag Pami Road, then baba tayo ng Infanta ay ng Real, then akit naman tayo ng Marilaki Infanta Highway mamaya. Alright, loop lang natin. So baka sa next week kasi guys, hindi na tayo makapag ride gawa ng medyo busy na tayo sa work. May busy na ulit tayo sa work kasi may mga naka-schedule na ulit. So samantalahin lang natin tong pagkakataon na makapagbiyahe-biyahe tayo para kahit pa paano may tayo. Karoon tayong mapaparapanood. Ganda ng natin ngayon, medyo mainit na yung panahon. So summer na, pa-summer na kasi guys. Pa-summer na ngayon, kaya ganda na ng araw. Bibihira ng umulan. Saka pag umaga sobrang lamig. Pero ang sarap maligo pag umaga, yung sobrang lamig tapos liliguan mo. Grabe, buhay na buhay talaga yung yung kaluluwa mo Ortigas East. Ayan, Ortigas East. Delikado yan, tali na yan. Nalaglag yung mo. Nalaglag yung envelope mo. Boss, nalaglag yung envelope. Hindi niya namalayan. Hirap naman na tumigil tayo ng bigla. Tuloy na ang takbo natin, baka tayo makaksidente pa. Siguro hindi niya namalayan na bukas yung top box niya. Akala ko bukas talaga, sadya. Kinakapos na sa kinakapos na sa gas. Parang wala na yata akong gas. Wait. Abot pa yan. Tayo sa Petron Petron dyan paglusong. Yun mga kasabot, nakapagpagas na tayo. Ayan, record natin 489. 36,489. So nagpagas ako ng 5 liters. 5 liters yung pinagas natin. Tingnan natin kung hanggang saan mauubos yung record na yan. Alright, so tara, diretso na tayo. Okay, tayo ng Antipolo. So update ko na lang kayo guys kapag nasa na tayo, nasa kung saan tayo pwede mag-update.
Alright, so yan guys, dito na tayo, pababa na tayo ng Mabitak. May mga kurbadahan dito. Ayan. Ayan. Naku, masamang pangitain to, may umakyat na nakakaputi. Ayan, Mabitak ko. Ibig sabihin, umuulan sa dulo. My goodness, umuulan siguro sa dulo. Huwag naman sanang umulan. Kawit tayo nito pag umulan. Mababalan tayo dun sa pinakambaba. Tingnan natin. Pagka umulan, balik na lang tayo. May pedal pa siya, sa lusong na. Ayan, nakatakbo siya ng powering dito. Hindi ba ito? May aso. Grabe yung mga kurbada dito, lalala tulak mo. Ayan, pag pinawid natin yung bundok na yan, sigurado maiulan dyan. Ay, umakyat na sila, dami naman nila, hanap tayo ng kakagutom baga. Ay, may makakainan dito, boy. Ayun, nalumi muna tayo. Paglumi kaya muna. Lumi muna tayo, guys. Magkano lumi, kuya? Magkano lumi? Depende po boss kung ano po yung meron po tayong regular, special, saka po jumbo. Jumbo lang. Jumbo daw, 50 sila. So ayun mga kasabutan, dito tayo ngayon sa may pababa ng Mabitak ko, yan napakaganda ng view dito, ayan makapansin nyo yan. Galing tayo dun kanina. So ayun, kung mapapansin nyo, ayan yung bundok na yan, bababagin natin yan, nakikita nyo na yan. So bababagin natin yan, pagtawid natin dyan yung panta na yan. Real pala, real. Alright, so ayan mga kasab, watcher ko lang sa inyo, so ayan, nag-almusal lang tayo. Then after natin mag-almusal yan, na tayo dyan, tatawid na tayo sa bundok na yan. So ayan, sa mga nagtatanong nga pala guys, ayan yung setup nung driving light natin na yan, mapapansin nyo. Ayan, may bracket siya dito. So may nagtatanong kasi paano ko daw ginawa yung driving light. Ayan, ito may bracket dito, ayan may bracket yan dyan, kabilaan. Matibay yan guys, matibay. Ayan nabibili yan sa sa Lazada ko lang binili. Ganyan lang yung setup nya. Alright, so BMA ang tatak nyan. Tagal na yan, 2 years, may lagpas ng 2 years kung ginagamit yan. So may nagtatanong sa akin kung naka-stock pa din daw ako. So yung gulong natin guys, stock pa rin yan. Ito stock yan guys. 18 yan, tapos 44 pa rin yung tit nya. Medyo matalas na nga ng konti 44, pero malapad to. Itong rim na tayo 1.6, tapos 1.4 yung sa unahan na yun. Ayan, nilakihan ko kasi mas maganda pagka medyo malaki. Parang malambot yung gulong mas maganda pag medyo malaki yung yung rim. Ito 1.4 yung sa una by 18, 2.50 ang gulong yan. Ito naman 2.75. Alright, so yun, sibat na tayo. Bababagin na natin ang bundok na yan. Para lang tayo, chill ride lang tayo. Chill ride. Ay. So yun, focus muna tayo sa sa drive. Taas dito, ganda ng view dito. Ayun, may nag-aararo pa Wow, let's go. Sana kanina kasi parang uulan
Kaya parang alanganin tayong tumuloy. Pero ngayon hindi na siguro yan. Straight ahead oh. So testing natin yung speed na ito. Dito tayo sa may gilid dadaan. Ayan ah. Top speed natin. Oh, 60. Straight ahead to guys. Ayan. 1540 pa yung settings natin. 20. Wala yung vibrate guys. Sagad pa natin ng konti. Di pa sagad yung silinyador. Ay lupok. 85. Hindi pa yung sagad guys. Hindi pa sagad tong silinyador natin. Ay lubok eh. Gado ng maigsi. May sasagad pa siya. Ano isa pa? Oh, isa pa. Straight ahead to. Wait lang ha. Top speed natin. Ang kwarta. Ayan. Speed. Tingnan natin. 80. Walang vibrate yan oh. 80. 80. Papalay ng 100. Pag nakabelo na siya, kapag naldo na siya sa pinakantap na speed niya, ano na yan, maganda na yung ano niya, maganda na yung takbo niya. Liko tayo dito kasi ito yung pamuntang Impanta. So yun, nakita niyo yung top speed natin. Hindi pa siya totally yung top speed kasi may pipiga pa naman yung silinyador. Hindi ko lang pinigaan ng todo kasi masyadong malapit na eh. Lapit na tayo sa mas maganda kung sobrang haba, yung habang mahaba na takbuhan. Doon nalabas yung pwersa niya eh, sa dulo. So sprocket combination tayo. Usapan tayong sprocket combination guys habang umakit tayo dito. Kasi yung sprocket combination ay ang daming naguguluhiminahanan. Pati ako nabubulol na. Maraming nagugulumihanan doon sa sprocket combination dahil hindi pare-pareho yung nakukuha nilang speed or torque, mga hatak ganyan, lalo na dito sa TMX 125 Alpha. So may nagsasabing 1436 maganda or 1442 ganon, merong solid daw 1538 pang ano daw yun, balance sprocket 1534 mga ganyan. Tapos ang masiste nito guys, kapag may nag-try, so di ba yun, may mga may nag-try na ganito, hindi mo talaga maintindihan eh, kasi may iba-iba yung sinasabi nila, depende sa riding riding habit nila. So kung magpapalit kayo guys ng sprocket, mas maganda kung trial and error na lang kayo. Diba? Kunyari, testingin nyo yung stock nya ay 1538. Medyo gusto nyo pa ng dagdagan ng speed. So, bawas pa kayo, dalawa, ganyan. So, yun. Lalo na kung halimbawa, nagpalit ka ng sprocket ng gusto mo pabilisin. Tapos yung hindi naman tumugma yung gulong mo, naka-stock ka pa rin. Naka-stock ka pa rin. Stock rim, tapos naka-stock carb. Ay, yung carb mo, siyempre pagka na to. Siyempre kapag sobrang high speed mo yung kailangan mo rin palit ito yung carburetor, diba? Para makuha mo yung tamang yung balance ng gusto mong performance ng motor. Alright. Ayan malubak dito
Umiinit oh. Susunog yung ano natin dito. Pakita tayo guys. Itong combination natin na to 1544 sa akin kasi ako ganito, mahilig ako sa mga ahonan. Ayan oh, ahon tayo. Nakaraan, Batangas tayo, binisik lang din yung ahon. Ito, basic din to. Uphill, medyo mataas ang elevation dito guys. Ayan oh, mabilis umahon to. Mabilis sa ahon. Ayan oh, puro pahon to guys. May lakas sa ahon, may lakas at bilis din sa ahon. Gaya nito. Nakakainda pa yan. Mabilis siya sa ahon. Hindi hirap yung makina. Siyempre kapag hindi hirap yung makina, hindi rin tayo malakas sa gas, diba? Hindi tayo malakas sa gas consumption. Kaya pag nahirapan yung makina, automatic malakas yan sa gas kasi laging gigil yung RPM nya eh. Ito sa kaso ko na to, ayan, napakaganda ng view. Mas gusto ko yung mas prepared ko talaga yung mabilis sa ahon eh. Kanya-kanya naman tayo ng riding habit eh. Ako gusto ko yung maganto, mabilis sa ahonan. Ayan oh. Nakakinta pa yan. Hindi ko malang makikwarta. Mamaya siguro kapag mataas, sobrang taas ng elevation. Ayan oh. Ay, overshoot. Ayan. So kung magpapalit kayo ng sprocket combination mga guys, make sure na may tutuon nyo na rin. Dapat nakatono sa gulong, nakatono rin yung carb ng maayos, diba? Tsaka nakatono sa makina, yung limit ng makina. So minsan nasusobrahan tayo sa pagpapano ng high speed na sprocket combination. Pagdating na sa ahonan, wala na, hindi na tayo makaarangkada ng ahon masyado. Ano pala yung makina, hindi niya kayang paikutin yung sprocket sa uli dahil sa matatarik na ahon. Well, kung ano yung prepare nyo na lagi nyo dinadaan, kung paano nyo ginagamit yung motor nyo, di nasa sa inyo naman, nasa atin naman yan. Kagaya na ito, sa akin na to, gustong gusto ko na ganitong ahonan, so hindi ako nagpapalit. Sabi kasi nila, 1538 mo kasi ito magastos daw sa gas yung itong settings na pang tricycle na 1544. Pero sa gas consumption ko naman guys, pumapalo ito ng 56 km per liter. Lalo na sa takbo hanggang to 80-60. Yan ang pinakang niya, gas consumption, 56 km per liter. So tansyado ko na yan, matagal ko ng matagal ko ng subok na subok. Lagi kong kinukumpit ang gas consumption yan, itong motor ko. Monitor ko yan. Kasi kapag naramdaman ko na parang lumakas sa gas, i-check ko na yung spark plug. Check ko na rin yung air filter kung nagkakaproblema. So ganun lang. So basta pag nagpalit ka ng sprocket combination, trial and error na lang. Kumbaga, testingin nyo muna kung nakukulakan kayo sa stock na nyo. So dalawa lang naman ang gagawin nyo dyan. Dagdagan yung unahan or babawasan yung huli. Kasi marami sa atin nagbibigay ng idea, hindi magulo, hindi maintindihan kung alin ba yung tama. Ang tama dyan yung magiging magiging tama lang yan kung susubukan mo, magta-trial and error ka. Yan, malalaman mo kung alin talaga yung swak at para sa'yo, yung sasakto sa riding habit mo. Okay lang litan yung hulihan kahit magawin mong 34 kung ang makina mo ay 150. Yan, 155, ganyan. Talagang iaahon ka yan. Yung barako na ang liit ng ang liit ng sprocket, yung bagong version ngayon. Pero malakas ang makina nun, kayang-kaya ka nung iahon sa mga matatarik na kahit maliit yung sprocket sa hulihan. So depende pa rin yun sa lakas ng makina.
Parang ano lang yan, parang bisikleta. Kung mapapansin nyo, di ba yung bisikleta? Kapag ka nasa malaking nasa chainring na malaking sauna, tapos maliit na kasi, sobrang tuling niya. Yun nga lang, pagdating sa ahon, matigas, di ba? Kaya nang iahon yun sa mga ahonan. Di ba, may makikita ko na umaahon na naka-chainring na malaki. Kaya nilang iahon. So, ganun din yung konsepto ng makina. Depende sa lakas ng makina mo. At maliit yan, kung malakas yung makina mo, edi yan, kaya kang iahon. So, pero kung medyo malamya, hindi naman malamya, yung yung saktuhan lang. So, ayun, kailangan mo talagang magpalit na sprocket, di ba? Yun lang. Ang dami na nag-advise sa akin na i-38 mo, mas maganda yung 38, medyo smooth yung takbuhan, ganyan. So, yung mga new generation ng Alpha, naka 38 na siya. Pero hindi lang ako sure kasi parang iba yung carburetor nila eh. Parang binago din yung carburetor nila. Hindi sila kagaya ng Alpha na first generation ng carb. So nakatono rin siya dun sa carburetor na na hindi kagaya ng first generation. Pero hindi ako sure. Yun lang ang pagkakarinig ko. Hoy, RS, Honda RS, mabilis yan. Paguli natin. Ayan, pahon natin. Siyempre mabagal sa ahon yan. Mabagal yan sa ahon. Oo. Kapatag lang yan, mabilis. Ayan, nakahataw yan dyan. Alam tayo. May bilis sa patag eh. Yay! Ay, labig! Sabi, nakabagay sa sahon. Pahon yan oh. Pahon yan oh. Yay! Lubak. Handahan tayo. Hindi malubak. Sige daw, testing daw. Sa 17 na rin. Iwanan tayo. Lusong oh. May makakalayo. Oh, kabado. Hey. Hey. Parehas tayo Honda. Hey. $93 kilometer. Oh, bullshit. Wow! Pakangas. May angkas din kasi. Para naman natin na walang angkas. Lalo na kung may angkas to. Magaan pa nga tayo eh.
Tatlo na kami. Tatlo na kami. Lakas ng hangin. Woo! Ayan, mahabol siya guys. Nagmamadali din siguro yung mga yan. Unahin natin sila. Sila naman muna. Abot sa ahon yan. Ay. Oh my goodness. Pinatulan. Nasa taktang ka ng babae. Ayan. Hinahabol na guys. Hinahabol na yung yan nakapulan na yun. Ay naka-gray na yan kasi yan nahulog dun sa gutter. Delikado yan. Madidisgrasya kasi. Nice. Nice pare. Nice dito bro. Angas ng view dito guys Nandito na tayo sa may malapit na tayo sa bababa ng medyo malayo-layo na yung binagbag natin. Palusong na tayo
Ayan, oh. May ano, may pulse. Nice. Napaka-akas yun, ah. Dito. Ganda ng view dito. Puro nature. Nature. Anis. Ayan, no? Diba? Kilometer 113 14 Real Infanta. Ang gagawin natin, pupunta muna tayo dun sa may paakyat muna tayo. Ayan. Pupunta muna tayo dito, guys. Andito yung Balagbag Falls sa kabila eh. Punta muna tayo dito. Stroll muna tayo sa part na to. Bago tayo bumalik doon para maligo. Parang gusto kong maligo sa dagat eh. Ayan, oh. Ganda kasi dito sa may pataas. Ganda ng weather dito, oh. Ayan, oh. Ayan na yung dagat, guys, oh. Yan, ang lakas ng alon, no? Diba? Andyan yung Mount Balagbag sa kabila. Ito yung Panininap. Ayan, beach camp Panininap. Pasok na yan, oh. Ayan, beach Panininap. Pero mas maganda dun sa kabila, sa may piniliguan namin dyan sa Quiano, kaya sa Oceans. Ito yung Panininap, oh. Panininap beach camp. Ayan, Panininap. Tapos akit pa tayo, Magra Beach. Ito na yung Magra Beach. Ayan, oh, tabing dagat natin, guys, oh. Ayan. Lakas ng alon ngayon, oh. Ayan, oh. Ala. Ito, naglandslide. Naglandslide yata, oh. Oo nga, naglandslide. Takot naman yan. Ayan, tabing dagat. Parang may landslide na naganap dito. Bagyo ba dito? Ayan, oh. Ang lakas ng alon ngayon. Parang sarap mag-surfing. Parang marunong mag-surf, no? Ayan, oh. Nakakaragatan na, guys. Ayan. Yan pala sila nagsiselfie, no? Ayan, guys. Tabing dagat, oh. Diba? Napaka-angas. Nagpas pa tayo. Andito rin lang tayo, maggala-gala na tayo dito. So ayan, kalmadong takbo, oh. Takbong 40 lang. Ayan, oh, tabing dagat kasi dito. Ayan, oh, diba? What a nice. Ay, wala, picture muna tayo. Picturean natin yung motor. Ayan. Natin. Ayan, dito sa part na to. Diba, picturean natin dito. Ganda. May nagmimiwas. Yun, no? Galing ng ano. Ang ganda talaga ng tanawin kapag kaganda mga kasabot, no? Ganyan yung tabing dagat. So, nakaka-relax. Ano? Medyo may ano ngayon, malakas yung alon ngayon. Diba? Nung nakaraan, galing lang tayo sa dagat. Tapos ngayon, dagat na naman pinuntahan natin. So, tara, doon naman tayo sa may dulo. Hanggang punta tayo dun sa may dulo dun. I-picture lang ako. Itong ano kasi, guys, itong parte ng Real kasi ang mas malapit sa ano. Mas malapit-lapit sa Coral Rocks. So, malapit-lapit sa Maynila. Hindi tayo masyado maglalalayo. So, kaya ng ilang oras lang. Alas 12 pa nga lang. So mag-12 anong oras ako umalis dun? Plus ano na 8 12 na yun, diba? 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 4 hours. Takbong ano pa yun, takbong patigil-tigil pa tayo kasi yun nga, nagka-picture tayo. Ayan, oh.
So parang balik na ako. Kasi ano, madilim sa may dulo na yan, baka umulan. Tara, balik tayo. Grabe, napakaangas. Nakamotor oh, pagarahe. Ikot lang tayo dun papunta sa Okeano. Nililiguan namin dun na ano. Magkano lang naman dun, 100 pesos lang, ayos na. Pag-alagala no. Next week kasi hindi na tayo makakapagdali ng gala. Marami na tayong gagawin. Kaya parang pabalik na tayo. Ayun pala, may tulay. Ayan natin. Yan, kakaanan tayo dyan. Para doon naman tayo pumunta sa kabila. Sabay kabilang coastal road naman tayo dadaan. At tingnan doon natin kung pwedeng pumasok. Nating maraming tao. Diba? Ok. Diba? Tingnan doon natin kung may mga naliligo. Diba? Ay kakakunti boy. Diba? Sa dami ng maling nangyari. Yeah. Pwede din makiligo dyan. Pwede makiligo. Maliligo po. Maliligo lang. 100 po siya. Oo. Ikaw lang po mag- Ako lang mag-isa eh. Pwede ba doon tayong motor, mainit eh. So andito na tayo guys, makikiligo lang tayo. Hey. So ayun mga kasabot, pasok tayo sa opisina. Nagbayad tayo ng 100 pesos. Ito lang yung liguan namin dito eh. Ayan o, Oceanos. Hindi ko lang basa dyan eh. Ayan yung may-ari. So pipirma lang tayo dito ng ano, na wala yung isa kong kasama, hindi sumama eh. Dapat dalawa gusto rin. Tsaka sa labas. Tara, ligo muna tayo guys. Andun yung motor natin oh. Alright. May basketballan pa dito guys oh. Ayan oh, basketballan dyan. Diba? May basketballan pa eh. Guys, nandito tayo ngayon sa Yates Beach. Alright. Lakas ng alon bis oh. So, bumalik na. Tumaan tayo dito para maligo. Ayan o, nakakatuwa tayo. Kaya tayo maliligo. Tingnan muna natin yung ano. Tingnan pa yung sapatos. Ayan. Ayan. Ayan, parang may cottage siya. Alright, so after na ito, naman tayo dadaan sa kabila. Naligo lang ako saglit. Ayan. Dito yung tubig.